misyon ay laman ng puso ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating sundin ang Great Commission. Narito ang programang The President's Report. Bibigyan tayo ng ulat ni Dan Andrew Cura ukol sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines at kung paano tayo maaaring maging kabahagi sa ministeryo ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo. Ramdam na po natin ang tag-init, di po ba? Kung dati ang katapusan po ng Pebrero ay malamig pa ang simoy ng hangin, nung nakaraang linggo, abay umaabot na po sa higit na 30 degrees Celsius ang temperatura. At yung tinatawag na feels like o yung tamang init sa balat ay nasa 38 degrees Celsius na po. Paano na kaya kung opisyal ng tag-init dito sa Pilipinas? Nako, gayon pa man ay tulad ng dati, mainit pa rin pagbati po sa inyong lahat. Ako ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. At tama po kayo, ngayong araw na to, napapanahong tag-init, ay talakayin naman natin dito sa ating palatuntunang The President's Report. Alam nating lahat na ang buwan ng Marso ay Fire Prevention Month o buwan ng pag-iingat laban sa sunog. Marahil ang nasasaksihan po ninyo ng mga parada ng mga bumbero sa inyong mga lugar noong unang araw pa lamang ng buwan na ito. Dito nga po sa opisina ng FEBC sa Ortigas ay tanaw namin ang paradang ginawa ng Mandaluyong at Pasig. At sa taong ito, ang tema ay Ligtas na Pilipinas, ang ating hangad. Pag-iingat sa sunog, sa sarili ipatupad. Hayaan niyo pong bigyan ko kayo ng kaunting tips para naman ligtas ang ating buhay mula sa sunog, lalong-lalo na sa matitinding init na ating nararanasan. Ang mga paalalang ito ay hango sa babasahin na inilathala ng Bureau of Fire Protection. Una, sa mga nagluluto, bantayang mabuti ang niluluto, lalo na kung kayo'y nagpiprito. At siguraduhing patay na ang apoy bago lumabas ng kusina. Pangalawa, kung napansin ninyong umuusok ang mantika sa kawali o anumang lutuan, agad na patayin ang kalan at hayaang lumamig ng bahagya ang mantika bago magpatuloy sa pagluluto. At huwag buhusan ng tubig ang piniprito kung sakaling umapoy ito. Sa halip, kumuha ng basang tela o basahan na pwedeng itakip dito. O kung meron naman po kayong takip ng inyong pinaglulutuan, takpan nyo lang po. Gayon din ang mga maluluwag na switch, mga maluluwag na saksakan, o umiinit na wiring dahil sa dumi o sa mantikang maaaring nakapasok sa saksakan. Ayusin rin ang anumang sira sa mga koneksyon at huwag gamitin ang depektibong mga appliances. Isa pa, laging maging mapagmatyag. Ito ang ilan sa mga maaaring pagmulan ng sunog. Patay sindi ang ilaw, may spark sa mga koneksyon, pag-init ng mga kable, at palaging pag nagtitrip ang circuit breaker. O ayan po, mga praktikal na tips lang po para mapanatili ang kaligtasan sa ating sambahayan laban sa mga sakunang tulad ng sunog. Ngunit kung ating iisipin, hindi po lahat ng apoy ay mapaminsala, di po ba? Hindi lamang siya mahalaga sa pagluluto. Kinakailangan din ang apoy sa pagtugon sa ating mga pangunahing pangangailangan tulad ng ilaw at init para sa mga malalamig na lugar. Marami ring mga industriya ang gumagamit ng apoy bilang bahagi ng kanilang produksyon. Alam natin na dumadaan sa apoy ang ginto upang lalo itong kuminang. Ang bakal ay madaling hulmahin o balugtutin kung ito'y dinarang muna sa apoy. Sinabi nga ni Apostol Pedro, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at paparangalan sa araw na mahayag si Hesukristo.
Alam niyo po, ito'y nakaka-encourage na malaman kung paanong hinihipo ng Panginoon ang mga taong tumutugon sa panawagan niya sa kanilang naririnig sa mga broadcast ng FEBC. Natatangi po ang patutuong nakasulat sa aklat ng More Precious Than Gold. Naglalaman po ito ng 50 kwento ng ating mga tagapakinig. Sa isang sinulat na pinamagatang First Fruits, may mag-asawang mula sa Mindoro, si Ginoo at Ginang Lope at Gregoria Paras. Sila ang unang mga naging mananampalataya sa pamamagitan ng programang Bukas na Aklat ng 702 DZAS. At kamangha-mangha ang bunga ng kanilang patutuo sa kanilang lugar. Nagsimula ito noong gabi-gabi silang nakikinig sa radyo. Pagkaraan ng 1 taon, isinuko nila ang kanilang buhay kay Kristo. Bumisita sila sa Christian Radio City, Manila o ang opisina ng FEBC sa Valenzuela City dahil sa pagnanais nilang mabautismuhan sa tubig. Napaka-espesyal ng pagdalaw na iyon sa mga staff dahil sa wakas, personal nilang nakita ang bunga ng kanilang ministeryo sa radyo. Sa pag-anyaya ng mag-asawang Paras, dumalaw naman ang mga taga-FEBC sa Mindoro, kasama ang ebanghelistang Max Atienza at misyonerong si Paul Pipkin. Noong mga panahong iyon, kakaunti pa lamang ang mananampalataya sa probinsyang iyon. Nagdaos ng isang krusada ang mga staff kung saan 35 katao ang tumugon sa panawagang tanggapin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Pagkatapos, tumungo sila sa kalapit na ilog para mabautismohan ang mga bagong mananampalataya. Nagpatuloy si Lopez sa pag-share hanggang naabot na niya ang kanyang buong sambahayan at mga kaibigan. At pakinggan po ninyo ito. Ang apoy na ito ay patuloy na kumalat hanggang sa maimpluwensyahan ang kanilang buong barangay. At hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Isa sa mga bunga ng ministeryo ni Ginoong Paras ay isang lalaking nagngangalang Sulpicio Peñarroyo. Siya din ay nagsigasig na mag-share ng kanyang pananampalataya sa iba. Di nagtagal, siya ang naging pastor sa probinsya ng Marinduque. Malaki ang kontribusyon nitong mga paglaganap ng Kristyanismo sa kanilang lugar. Yan ang tinatawag na wildfire. Ang kwentong ito ay nangyari noong dekada 50. Subalit hanggang sa ngayon ay marami pa ring mga taong naririnig ang mga ganitong mga patutuo. Patunay na patuloy pa rin kumikilos ang ating Diyos ng himala. Kailangan lamang maging handa tayo sa paggamit ng Panginoon sa lahat ng panahon. Sana po ay patuloy ninyong isama sa panalangin ng mga programa ng FEBC. Naway maging epektibo ang mga ito para maunawaan ng mga tagapakinig ang mensahe ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At gamitin rin ang broadcast upang patuloy ding maturuan ang mga mananampalataya na maging buhay na patutuo sa kanilang mga komunidad. Ang kasaysayan ng babaeng Samaritana sa Aklat ng Juan ay napakagandang larawan ng mabuting balita. Ayon sa Kabanatang 4, talatang 39 hanggang 42. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon hindi dahil sa sinabi mo kung hindi dahil sa narinig namin siya. Alam na naming siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsama at hanggang sa muli, sana po'y patuloy kayong mag-apoy para sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod at kaibigan si Dan Andrew para sa The President's Report. Inyong napakinggan ang The President's Report na inihatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines at ng 1143 DZMR, Your Missions Radio. Kung nais ninyong maging katuwang sa pamamagitan ng pananalangin o praktikal na pamamaraan, tumawag. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyong pagsuporta sa gawaing pagmimisyon.